Tahimik ang baryo. Isang probinsyang tila ordinaryo pero may itinatagong madilim na lihim. Ana, isang babaeng nagmamahal ng tapat, pumunta sa probinsya para makilala ng lubos ang kanyang nobyo. Marco, perpekto sa paningin ni Ana, ngunit may isang bagay na hindi niya sinasabi. Isang gabi, nagising si Ana. Mula sa kanyang hinihigang banig, nakita niyang wala si Marco sa tabi niya. Bumangon siya at sinilip ang labas ng bahay. Sa liwanag ng buwan, nakita niyang nakatayo si Marco sa gitna ng kakahuyan. Nakatalikod dito, tila may kausap. Pero nang lumapit si Ana, nagbago ang anyo ng kanyang nobyo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi totoo to, bulong niya. Dahan-dahang lumingon si Marco, at sa pagngiti nito, nakita niya ang matatalim nitong ngipin at ang pulang matang gutom na gutom. Alam kong gising ka na, Ana, malamig nitong sabi. Hindi mo na kailangang magtago. Mula sa dilim, may lumitaw pang ibang anino. Hindi lang siya ang halimaw sa lugar na ito. At ngayong natuklasan na ni Ana ang katotohanan. Wala nang takasan. Magsisimula na ang bangungot niya. Maaliwalas ang umaga nang lumisan si Ana kasama ang kanyang nobyong si Marco patungo sa malayong probinsya nito. Excited siya sa biyahe dahil unang beses niyang makikilala ang pamilya ng kanyang nobyo, pati na rin ang tahimik na buhay sa baryo. Lumaki siya sa lungsod kaya't nakakapanibago para sa kanya ang ideya ng bakasyon sa isang liblib na lugar. Habang nasa bus, panay ang kwento ni Marco tungkol sa kanilang bayan. Tahimik lang doon, malayo sa ingay ng Maynila, anya habang nakadungaw sa bintana. Pero magugustuhan mo yon, sariwa ang hangin at simple lang ang buhay. Ngunit napansin ni Ana na tila may bahid ng pag-aalinlangan sa boses ng nobyo. Para bang gusto nitong sabihin ang isang bagay ngunit pinipili nitong manahimik. Nagkibit-balikat na lang siya at in-enjoy ang biyahe. Makalipas ang ilang oras sa bus, unti-unting nagbago ang tanawin sa labas ng bintana. Mula sa mataas na gusali at masisikip na kalsada ng lungsod, napalitan ito ng malawak na bukirin at madadawag na kabubatan. Ilang bahay na lamang ang nakikita nila at bihira na rin ang mga sasakyan sa daan. Pagkaraan ng halos 8 oras na biyahe, bumaba na sila sa isang maliit na terminal. Doon ay sinalubong sila ng isang matandang lalaki na tila nakatingin ng matalim kay Ana. Siya ba? Tanong nito kay Marco. Tumango lamang si Marco at inakbayan si Ana. Naglakad sila papunta sa isang lumang kariton na hinihila ng kalabaw. Wala nang ibang sasakyang pangtransportasyon sa lugar maliban sa ilang bisikleta at motorsiklo. Tahimik lang si Ana habang pinagmamasdan ang paligid. Napansin niyang kakaunti lang ang tao sa baryo at karamihan sa kanila ay nakatitig sa kanya, tila nagtataka kung sino siya. Nang marating nila ang bahay ni Marco, agad siyang sinalubong ng pamilya nito. Magalang naman ang mga ito, ngunit may kung anong malamig sa kanilang mga ngiti. Isang matandang babae, na tila pinakamatanda sa pamilya, ang lumapit sa kanya at maingat na hinawakan ang kanyang kamay. Malayo ang pinanggalingan mo, iha, sabi nito sa mabagal at mahina niyang tinig. Siguraduhin mong may dala kang proteksyon. Nagkatinginan sila ni Marco at tumawa ito ng bahagya. Huwag mo siyang pansinin, Ana. Mahilig lang sa pamahiin ang lola ising ko. Ngunit ramdam ni Ana ang bigat ng babala ng matanda. Pumasok sila sa lumang bahay na yari sa kahoy at may mga antigong dekorasyon sa dingding. Kahit na medyo luma na ito, maganda pa rin at may kakaibang alindog. Sa loob, may isang malaking altar na may kandila at larawan ng iba't ibang santo. Sa likod ng altar, napansin niyang may kakaibang ukit sa kahoy, parang simbolo ng isang hayop na may matatalas na pangil. Sa hapagkainan, nagtipon ang pamilya ni Marco para sa hapunan.
Masarap ang pagkain, lalo na ang adobong manok at sinigang na baboy. Ngunit napansin ni Ana na kakaunti lamang ang kinakain ni Marco, at madalas siyang sumusulyap kay Ana sa bawat subo nito. Makalipas ang ilang oras, dumilim na ang paligid. Walang kuryente sa ilang bahagi ng baryo, kaya't lampara at kandila lamang ang gamit nila sa gabi. Malayo sa gulo ng syudad, ngunit may kung anong kilabot ang hatid ng katahimikan sa lugar. Bago matulog, lumabas si Ana upang magpahangin sa malawak na bakuran. Ngunit napansin niyang walang masyadong bituin sa langit at ang hangin ay tila may dalang malamig na kilabot. Sa di kalayuan, may narinig siyang mahihinang bulong mula sa kakahuyan. Para bang may nag-uusap sa malalim at garalgal na tinig. Kinilabutan siya kaya't agad siyang bumalik sa loob ng bahay. Ngunit pagdating niya sa kwarto, napansin niyang wala si Marco. Baka nasa banyo lang, bulong niya sa sarili. Pero kahit anong hintay niya, hindi pa rin ito bumabalik. Nagsisimula nang gumapang ang takot sa kanyang dibdib. At doon nagsimula ang kanyang bangungot sa probinsya. Hindi pa rin bumabalik si Marco. Ilang minuto na ang lumipas, pero wala pa rin siyang naririnig na mga yabag sa labas ng silid. Lumabas si Ana upang hanapin ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto at lumingalinga sa paligid. Tahimik ang buong bahay. Tanging tunog lang ng mga kuliglig at alingawmaw ng hangin mula sa labas ang maririnig. Habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na tila bumalot sa kanya. Napansin niyang may isang malaking bintana sa dulo ng pasilyo, mula rito ay tanaw ang malawak na kakahuyan sa likod ng bahay. At doon, sa ilalim ng malaking puno ng balete, may isang anino siyang nakita. Parang tao pero hindi niya maaninag ng maayos. Ang mga mata nito ay tila namumula at ang katawan nito ay bahagyang nakabaluktot na parang handang lumundag. Biglang bumukas ang isang pinto sa kanyang likuran. Ana? Napapitlag siya at napalingon. Si Marco. Nakatayo ito sa may pinto, nakasuot lamang ng lumang puting sando at pantalon. Nanginginig si Ana, pero hindi niya alam kung dahil sa takot o sa malamig na hangin. Saan ka galing? Tanong niya, pero tila nag-alinlangan siyang marinig ang sagot. Ngumiti si Marco, pero hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Naglakad-lakad lang ako saglit. Sa ganitong oras. Napatingin siya sa lumang orasan sa dingding, hating gabi na. Hindi sumagot si Marco. Sa halip, hinawakan nito ang kanyang kamay at marahang hinila pabalik sa kanilang kwarto. Matulog ka na. Maaga pa tayo bukas. Gusto pa sanang magtanong ni Ana, pero pinili niyang manahimik. Pagpasok nila sa kwarto, agad na humiga si Marco, nakatalikod sa kanya. Samantalang si Ana hindi mapakali. May bumabagabag sa kanya. Ang aninong nakita niya sa ilalim ng puno ang malamig na simoy ng hangin at ang kakaibang kilos ng mga tao sa baryo. Kinabukasan, nagising siya sa tunog ng tilaok ng manok at kaluskos sa labas ng bahay. Dali-dali siyang bumangon at lumabas. Nasa kusina na ang lola ni Marco, si Lola Ising, na abala sa pagluluto ng almusal. Magandang umaga, iha, bati nito ng may tipid na ngiti. Magandang umaga po, Lola, sagot ni Ana. Napatingin siya sa labas ng bintana, sa direksyon ng kakahuyan. Wala na ang anino. Habang nag-aalmusal, napansin niyang halos hindi sumasagot ang ibang miyembro ng pamilya ni Marco sa kanyang mga tanong. Kadalasan, panandalian lamang ang kanilang sagot at iwas silang makipag-eye contact sa kanya. Nang lumapit si Ana sa isang batang babae, isang pamangkin ni Marco, tila natakot ito at agad na yumakap sa kanyang ina. Huwag mong kausapin yan, bulong ng nanay ng bata, bago dahan-dahang iniwas si Ana. Para bang may isang lihim sa lugar na ito,
isang bagay na pilit nilang tinatago sa kanya. Dumaan ang maghapon, pero hindi nawala ang bigat sa dibdib ni Ana. Sinubukan niyang tanungin si Marco tungkol sa kakaibang pag-ugali ng kanyang pamilya, pero dinadaan lang siya nito sa ngiti at pagbibiro. Ganun lang talaga sila. Hindi sila sanay sa bisita, sagot nito habang nakahiga sa isang duyan. Pero bakit parang takot sila sa akin? Tumawa si Marco, pero halata sa mata nito ang pag-iwas. Huwag mo nang isipin yan. Hindi siya kumbinsido. Nang lumalim ang gabi, muling bumalot ang katahimikan sa baryo. Muling nagparamdam ang malamig na hangin. Muling bumalik ang pakiramdam ni Ana na may mali. At nang magising siya sa madaling araw dahil sa kakaibang tunog mula sa labas ng bahay, doon niya napatunayan, hindi lang takot ang dahilan ng pag-iwas ng mga tao sa kanya. May tinatago sila. At mas malala ito kaysa sa kanyang iniisip. Madaling araw. Nagising si Ana sa isang kakaibang tunog mula sa labas ng bahay, isang mahaba, mahina, at parang naghihinagpis na ungol. Napamulagat siya. Tila bumalot ang malamig na hangin sa loob ng kanilang silid, kahit nasarado naman ang mga bintana. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang cellphone upang tingnan ang oras. 3:00 ng madaling araw. Napalingon siya kay Marco. Mahimbing itong natutulog, pero may kakaiba sa kanya, pawis na pawis ito, kahit malamig ang paligid. Parang nananaginip ng masama. Marco, mahinang bulong niya, pero hindi ito gumalaw. Sa halip, napansin niyang mas lumalim ang kanyang paghinga, at bahagyang lumalabas ang kanyang ngipin, matutulis ang mga ito, parang hindi normal. Napaatras siya ng bahagya. Kinusot niya ang kanyang mga mata, iniisip kung nananaginip lang siya. Pero nang muli niyang tingnan ang nobyo, normal na uli ang anyo nito. Guni-guni lang ba yon? Naputol ang kanyang pag-isip nang muli niyang marinig ang kakaibang tunog sa labas. Para itong halinghing ng isang hayop na nasasaktan, pero may halong kakaibang lagitik, parang tunog ng mga buto na unti-unting nababali. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama, siniguradong hindi magigising si Marco. Lumakad siya ng marahan papunta sa bintana at maingat na sumilip. Doon, sa gitna ng kakahuyan, may nakita siyang isang figura na nakayuko sa lupa. Maitim ito, halos walang saplot, at tila may kinakain. Nanlaki ang kanyang mga mata. May dugo sa lupa. Parang gustong humiyaw ni Ana, pero pinigilan niya ang sarili. Takot na takot siyang kumilos, baka mapansin siya ng nilalang na yon. Biglang lumingon ang figura. Doon niya nakita ang kanyang pinakakinatatakutang tanawin. Mata ito ni Marco. Mapula ang mga ito, at ang kanyang bibig ay punong-puno ng dugo. Napaatras si Ana at napasandal sa dingding. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi maaari. Hindi ito totoo. Pinikit niya ang kanyang mga mata, pilit na inaalo ang sarili na isa lang itong panaginip. Ngunit nang idilat niya muli ang kanyang mga mata, wala na ang figura sa kakahuyan. Biglang bumukas ang pinto ng kanilang silid. Napapitlag siya. At doon, sa may pintuan, nakatayo si Marco. Nakatingin ito sa kanya na parang walang kahit anong nangyari. Ana! Gising ka pa? Tanong nito, tila inaantok pa. Hindi siya makapagsalita. Pinilit niyang magpakatatag at mumiti. Nagising lang ako. Lumapit si Marco at umupo sa tabi niya. Hinawakan nito ang kanyang kamay, malamig ito, parang hindi normal. Natakot ka ba? Tanong nito, may bahagyang ngiti sa labi. Napalunok si Ana. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Sa loob-loob niya, alam niyang may mali. Alam niyang may kakaiba sa kanyang nobyo. At ang mas nakakatakot, hindi niya alam kung paano siya makakatakas.
Kinabukasan, nagising si Ana na pakiramdam ay hindi siya nakatulog ng maayos. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang nakita niya kagabi, ang figura sa kakahuyan, ang mapupulang mata, ang dugo sa bibig ni Marco. Panaginip lang ba yon? O talagang nangyari? Nilingon niya ang kanyang nobyo na mahimbing pa ring natutulog. Pinagmasdan niya itong mabuti, mukhang normal naman si Marco. Mukha itong payapa at inosente, malayo sa halimaw na nakita niya kagabi. Pero kung hindi siya nanaginip, ibig sabihin. Napalunok si Ana. Ayaw niyang isipin, pero may posibilidad na hindi tao ang kanyang kasintahan. Kakaibang kilos ni Marco habang nag-aalmusal, napansin ni Ana na kakaunti lang ang kinakain ni Marco. Halos hindi nito ginagalaw ang sinangag at tuyo, tanging sabaw lamang ang iniinom nito. Hindi ka ba gutom? Tanong niya, pilit na hindi ipinapahalata ang takot sa kanyang boses. Ngumiti lang si Marco. Wala akong gana sa umaga. Mamaya na lang ako kakain. Napatingin siya kay Lola Ising na tila may nais sabihin pero hindi makapagsalita. Ang ibang miyembro ng pamilya ni Marco ay tahimik lang din, waring umiwas makipag-usap sa kanya. Pagkatapos kumain, nagyaya si Marco na mamasyal sa baryo. Habang naglalakad sila sa makitid na daan papunta sa palengke, napansin ni Ana na ang ibang residente ay umiwas sa kanila. May isang matandang lalaki ang bumulong habang dumaraan sila. Wala siyang alam, kawawa naman. Nanindig ang balahibo ni Ana. Nagkunwari siyang walang narinig at patuloy na lumakad kasama si Marco. Pero hindi niya napigilan ang sariling magtanong. Marco, tanong nito habang nakatitig sa harapan. Napalunok siya bago nagsalita. May gusto akong itanong, tungkol saan? Tungkol sa'yo. Napahinto si Marco. Dahan-dahan siyang lumingon kay Ana, nakangiti ngunit malamig ang kanyang titig. Ano ang gusto mong malaman? Nagdadalawang isip si Ana. Paano kung magalit siya? Paano kung tama ang kanyang hinala? Wala lang sagot niya sa huli. Gusto ko lang malaman kung bakit parang mailap ang mga tao sa akin. Napahinga ng malalim si Marco bago muling naglakad. Ganun lang talaga sila. Hindi sila sanay sa bisita. Pero alam ni Ana na nagsisinungaling ito. At mas lumalim ang kanyang hinala. Ang misteryosong babala habang naglalakad, napansin ni Ana ang isang matandang babae na nakaupo sa isang sulok ng palengke. Nanginginig ito, nakatitig ng matalim kay Ana. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, biglang hinawakan ng matanda ang kanyang kamay. Umalis ka na habang may oras pa, mahinang sabi nito. Hindi siya tulad natin. Nanlaki ang mga mata ni Ana. Anong ibig mong sabihin? Pero bago pa siya makasagot, hinila na siya ni Marco palayo. Wala kang kailangang pakinggan dyan, matigas na sabi nito. Ngunit habang papalayo sila, muli niyang narinig ang matanda. Huwag mong hayaang mahulog ang buwan bago ka makaalis, kundi hindi ka na makakabalik. Bumilis ang tibok ng puso ni Ana. Hindi na niya alam kung sino ang dapat paniwalaan, pero isa lang ang sigurado niya. Kailangan niyang malaman ang totoo bago mahuli ang lahat. At bago siya tuluyang maging biktima. Gabi na. Mula sa kanilang silid, hindi mapakali si Ana. Umalis ka habang may oras pa. Hindi siya tulad natin. Paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang isipan ang babala ng matanda kaninang umaga. Napatingin siya kay Marco. Tahimik itong nakahiga sa kama, nakapikit, tila himbing na himbing. Pero may isang bagay siyang napansin. Hindi ito humihinga. Napalunok siya. Normal lang ba ito? O masyado lang siyang kinakabahan? Nilapit niya ng bahagya ang kanyang kamay sa ilong ng nobyo para maramdaman kung may lumalabas na hangin, pero wala.
Pinanood niya ito ng ilang minuto. Walang galaw, walang paghinga. Biglang napadilat si Marco. Nanlaki ang mga mata ni Ana. Napaatras siya, pero nakangiti lang ang lalaki habang nakatitig sa kanya. Hindi ka pa natutulog, bulong nito. Halos hindi makapagsalita si Ana. Ay! Hindi pa. Dahan-dahang bumangon si Marco mula sa kama. Lalabas lang ako saglit. Anong gagawin mo? Ngumiti ito. May asikasuhin lang ako. Huwag kang mag-alala. Bago pa siya makasagot, lumabas na ito ng silid at isinara ang pinto. Pagmamatsyag hindi mapakali si Ana. Alam niyang may kakaiba kay Marco, at ito na ang pagkakataon niyang malaman ang totoo. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at sinilip ang labas. Nakita niyang naglalakad si Marco papunta sa kakahuyan, sa direksyon ng lumang puno ng balete. Sumunod siya. Tahimik siyang naglakad sa dilim, siniguradong hindi siya maririnig. Pinigilan niyang huminga ng malalim upang hindi makalikha ng ingay. Mula sa likod ng isang malaking puno, nakita niyang huminto si Marco sa isang bilog na clearing sa gitna ng gubat. Doon, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakatayo sa harap ni Marco. Nasa'yo pa ba ang kontrol? Tanong ng matanda. Wala pang nakakahalata, sagot ni Marco. Pero matalino siya. Napasinghap si Ana. Sino ang tinutukoy niya? Siya ba? Tandaan mo, sabi ng matanda, kapag nalaman niya ang totoo, wala ka ng pagpipilian. Tumango si Marco. Alam ko. Biglang nag-iba ang boses nito, mas mababa, mas matalim. Kaya bago pa siya makaalis ako mismo ang tatapos sa kanya. Nanlamig ang buong katawan ni Ana. Nasa panganib siya. At wala na siyang oras para mag-alinlangan. Mabilis na umatras si Ana, pinipilit na hindi makalikha ng ingay. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinagmamasdan si Marco at ang matandang kausap nito. Kaya bago pa siya makaalis ako mismo ang tatapos sa kanya. Paulit-ulit na nag-echo sa kanyang isipan ang sinabi ni Marco. Siya ang tinutukoy nila. At kung tama ang kanyang hinala, hindi na siya pwedeng manatili rito. Humakbang siya paatras, papalayo mula sa clearing. Ngunit sa pagmamadali, natapakan niya ang isang tuyong sanga. Crack! Napahinto si Marco. Dahan-dahan itong iniangat ang ulo, waring naamoy ang hangin. May tao. Mabilis na tumalikod si Ana at tumakbo. Hindi na siya nag-isip, alam niyang wala na siyang oras. Kailangan niyang makaalis bago siya mahuli. Mula sa kanyang likuran, narinig niya ang isang malakas at nakakatakot na halakhak. Huwag ka nang tumakbo, Ana, halos mapatid siya sa kanyang sariling mga paa. Mabilis siyang lumusot sa makikitid na daan ng kakahuyan, tinatalon ang mga ugat ng puno at iniiwasan ang matatalas na sanga. Pero alam niyang hindi siya makakatakbo ng tuluyan. Mas mabilis si Marco. Ang pagtatago huminto siya saglit sa likod ng isang malaking puno. Pilit niyang kinakalma ang sarili habang pinakikiramdaman ang paligid. Tahimik. Pero hindi niya kailangang marinig ang yabag ng humahabol sa kanya. Alam niyang naroroon lang ito, nagmamasid. Napansin niyang may isang maliit na yungib sa gilid ng isang malaking bato. Dali-dali siyang sumiksik doon, tinakpan ang kanyang bibig upang hindi marinig ang kanyang paghinga. Ilang sandali lang, narinig niyang may dumaan malapit sa kanyang pinagtataguan. Yee! 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 Mabagal, matyagang mga hakbang. Alam kong naririto ka, Ana. Boses iyon ni Marco. Pero mas malamig, mas nakakatakot. Huwag mo na akong takasan. Mas magiging madali ito kung hindi ka nalalaban. Nanlalamig ang buong katawan ni Ana.
Hindi siya makagalaw. Kailangan niyang makaalis. Dahan-dahan siyang gumapang paatras, palayo sa yungib. Ngunit bago pa siya makalayo, may kamay na biglang sumunggab sa kanya mula sa dilim. Napahiyaw si Ana. At nang lingunin niya ito, hindi si Marco ang humawak sa kanya. Isang matandang babae, payat, at may kulubot na balat ang nakatitig sa kanya. Ang parehong matanda na nagbigay sa kanya ng babala kanina. Halika. Wala na tayong oras. Wala nang pagpipilian si Ana kundi sumunod. Mula sa kakahuyan, muling narinig niya ang tinig ni Marco. Hinding-hindi ka makakatakas, Ana. At sa pagkakataong iyon, alam niyang hindi ito isang banta lang. Isa itong pangako. Hila-hila siya ng matandang babae habang mabilis silang lumulusot sa makikitid na daan ng kakahuyan. Hindi na siya nagtanong. Hindi na siya nag-atubili. Ang tanging nasa isip niya ay makalayo, malayo kay Marco, malayo sa bangis ng kanyang nobyo na hindi na pala tao. Lola, sino po kayo? Humihingal na tanong ni Ana habang patuloy silang tumatakbo. Hindi tumigil ang matanda. Isa ako sa mga huling bantay ng baryong ito. Matagal na kaming lumalaban sa mga nilalang na katulad niya. Napatingin si Ana sa kanya. Ano po talaga si Marco? Muling nag-etyo sa isip niya ang mga nakita niya noong mga nagdaang gabi, ang mapupulang mata, ang matatalim na ngipin, ang kakaibang anyo nito sa gitna ng kakahuyan. Huminto ang matanda sa harap ng isang lumang kubo na nakatago sa gitna ng gubat. Binuksan nito ang pinto at dali-daling hinila si Ana papasok. Makinig kang mabuti, mahigpit na sabi ng matanda. Si Marco ay hindi tao. Nanginginig si Ana. Anong ibig niyong sabihin? Umupo ang matanda sa kahoy na upuan at malalim na huminga. Ang lahi ni Marco ay hindi tulad ng sa atin. Isa siyang aswang. Parang may mabigat na bumagsak sa dibdib ni Ana. Aswang. Hindi siya makapaniwala. Pero lahat ng nakita niya, ang dugo, ang pagtakbo nito sa gabi, ang pagbabago ng anyo, ang takot ng mga tao sa baryo, lahat ng ito ay may paliwanag. Ngunit may isa pang tanong ang bumabagabag sa kanya. Bakit ako? Bakit siya ang pinili ni Marco? Napatingin ang matanda sa kanya. Dahil ikaw ang gusto niyang maging kabiyak. Isang aswang ay hindi maaaring mabuhay ng mag-isa. Kailangan nilang pumili ng kasama, isang makakasama nila sa kanilang mundo. Napalunok si Ana. Ibig sabihin gusto siyang gawing aswang ni Marco. Ang ritual ng pagsasalin, kapag pinili ka ng isang aswang, mayroon lamang dalawang posibilidad, patuloy ng matanda. Una, papatayin ka nila at kakainin ang iyong laman. Nanlamig ang buong katawan ni Ana. Pangalawa, sabi ng matanda, hihintayin nilang mahalin mo sila ng lubusan. Dahil sa oras na maging isa ang puso mo sa kanya, kusa kang magiging isa sa kanila. Halos mawala ng malay si Ana sa narinig. Mahal niya si Marco. Sa buong akala niya, ito ang lalaking makakasama niya habang buhay. Pero hindi niya alam na kapag nagpatuloy siya sa piling nito, unti-unti siyang magiging katulad niya, isang halimaw na nabubuhay sa kadiliman. Ang pagtataksil ni Marco muling bumalik ang takot sa kanyang puso. Ibig sabihin matagal na niya akong niloloko, tanong niya, nanginginig ang boses. Hindi niya niloko ang puso mo, anak, sagot ng matanda. Pero nilihim niya ang kanyang tunay na pagkatao. At ngayon, alam niyang natuklasan mo na ang katotohanan. Napatayo si Ana. Kailangan kong makaalis. Kailangan kong umuwi. Hinawakan siya ng matanda sa kamay. Hindi ka basta-basta makakaalis. Nagbukas ito ng isang kahon at inilabas ang isang maliit na botelya na may lamang likido na kulay itim.
Ito ang tanging paraan upang mawasak ang sumpa. Ngunit lumungkot ang mukha ng matanda. May kapalit. Napalunok si Ana. Ano po yon? Mamamatay siya. Tumigil ang paghinga ni Ana. Kung gagamitin niya ang likido, tuluyang mamamatay si Marco. Pero kung hindi niya ito gagamitin, siya mismo ang magiging halimaw. Biglang lumakas ang ihip ng hangin. Mula sa labas ng kubo, may isang malalim, nakakatakot na tinig ang narinig nila. Ana, napakapit si Ana sa matanda. Nandito na si Marco. Nanginginig si Ana habang nakatitig sa pintuan ng kubo. Mula sa labas, naririnig niya ang malalim at nakakatakot na tinig ni Marco. Ana, halika na. Alam mong hindi mo ako matatakasan. Tumayo ang matanda at mabilis na kinuha ang isang bote ng itim na likido. Wala na tayong oras, anak. Gamitin mo ito. Tumingin si Ana sa kanyang mga kamay, nanginginig sa takot at pagkalito. Mahal niya si Marco pero hindi niya kayang maging tulad niya. Muli niyang narinig ang tinig nito, mas malapit na. Alam kong nandyan ka sa loob. Hindi kita sasaktan basta sumama ka lang sa akin. Napatingin siya sa matanda. Ano ang dapat kong gawin? Mahigpit na hinawakan ng matanda ang kanyang balikat. Piliin mo, Ana. Buhay mo o ang buhay niya. Huminga siya ng malalim, pinipilit palakasin ang loob. Kailangan niyang lumaban. Ang pagpasok ni Marco biglang bang. Malakas na yumanig ang buong kubo nang tinangka ni Marco na sirain ang pinto. Napaatras si Ana, hawak ang bote ng itim na likido. Pagkasunod na pagkasunod, bumigay ang kahoy at tuluyan ng bumukas ang pinto. Dahan-dahang pumasok si Marco. Pero hindi na siya ang lalaking minahal ni Ana. Ang anyo niya ngayon ay isang ganap na aswang, mapula ang mga mata, matatalas ang kanyang mga kuko, at ang kanyang bibig ay puno ng matutulis na pangil. Ngunit kahit sa ganitong anyo, nakangiti pa rin siya. Ana, alam kong natatakot ka. Pero hindi mo kailangang lumaban. Humakbang siya papalapit, dahan-dahan, para bang isang mabangis na hayop na inaaral ang kanyang biktima. Tandaan mo, mahal mo ako at mahal din kita. Pero hindi na natitinag si Ana. Alam na niya ang katotohanan. Hindi ako magiging katulad mo, Marco. Saglit na nanahimik si Marco. Pero pagkatapos ng ilang segundo, biglang napalitan ng galit ang kanyang ekspresyon. Ano? Mahigpit na hinawakan ni Ana ang bote ng itim na likido. Patawad, Marco, at inihagis niya ito sa kanya. Ang huling sigaw pagkasaboy ng itim na likido kay Marco, napasigaw ito sa matinding sakit. Aard! Napaluhod ito, hawak ang kanyang mukha na ngayoy natutunaw sa ilalim ng madilim na likido. Ang kanyang balat ay nagbibitak-bitak, at mula sa kanyang katawan, lumalabas ang itim na usok. Tinitigan siya ni Ana, luhaan. Kahit anong gawin niya, masakit pa rin para sa kanya ang nangyayari. Muling sumigaw si Marco, ngunit sa huling sandali, bumalik ang kanyang dating anyo. Mahinang umiti ito, tila bumalik ang dating Marco na minahal niya. Ana, mahinang sabi nito. At sa isang iglap, tuluyan na siyang nawala. Pagkatapos ng lahat, tahimik ang buong paligid. Nakaupo si Ana sa sahig ng kubo, hawak pa rin ang nanginginig niyang kamay. Tapos na ang lahat. Lumapit ang matanda sa kanya at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Huwag kang malungkot, anak. Mas mabuti na ito kaysa sa naging isa ka sa kanila. Pero kahit tama ang matanda, hindi pa rin niya maiwasang masaktan. Mahal niya si Marco. Ngunit sa huli, kinailangan niyang pumili ang kanyang buhay o ang kanyang pag-ibig. At pinili niya ang kaligtasan. Epilogo. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Ana sa syudad.
Sinubukan niyang bumalik sa normal na buhay, pero hindi na niya kayang kalimutan ang nangyari. Sa tuwing tinitingnan niya ang buwan sa langit, naaalala niya ang gabing iyon. At sa tuwing iniisip niya si Marco, isang tanong ang bumabagabag sa kanya, totoo bang nawala na siya? O babalik siya muli sa tamang panahon? Wakas,